No, pag naglay ako ng auxiliary light, mawawala ba yung warranty ko? Sir, Bawal yan. Opo. Pag nagalaw po sa parking, yan, tutunog siya. Check natin itong pinaka-latest na Africa Twin. Ayun, baba na. Kasya kaya? Kasya full fit yan. Ayun, luwag. Sobrang luwag pa. Check natin itong pinaka-latest na Africa Twin DCT. Low seat height. Abot ba natin to? Ayun, baba na. Baba na, parang ano na lang, 450 MT. Yung seat height niya. Hindi, ano to, low seat height na siya. Yung unang labas nito, mataas pa. Pero itong pinaka-latest, binaba na nila. Sold na ang CBE clutch. Ayan na. Congrats sa bagong may-ari, si Sir Reggie Cruz. Bagong owner ng CB 650R e-clutch. Baba na sa elevator. Siyempre, Goldwing, meron pa rin dito. Yan. Susundan ng ano, vlogger. May baby vlogger. Okay, kung gusto niyo po ng mga big bike, marami dito sa Honda Big Bikes Caloocan. Napakabait ng mga staff dito. Napaka-accommodating, lalo yung manager nila dito. Dito sir, nandito yung ang susi at saka bulsa ng unit. Tapos yung charger na sir, nandito sa baba. Yan, USB type na rin po yan. Dito tayo una sir sa pagpaandar ng unit. Sir, hindi katulad ng ADB at saka mga ano natin, isang piraso lang po. Yung ADB at saka PCX, itigda dalawa po yun. Pati yung Click 160, dalawa rin keyless niya. Oo nga sir, isa lang sir. Isa lang sir eh. Oo, pati yung sa barcode, ganun din, isa lang din po. Sa manual key naman, dalawa. Yung smart key lang talaga, yung isa tsaka yung barcode. Dito tayo sir, sa paggamit talaga mismo, ipapaliwanag sa inyo lahat. Yung paggamit ng unit at saka sa keyless. Ayan, tapos pagbukas po ng remote, long press lang natin keysay na to. Pagka pula na po yung kulay dyan, ibig sabihin nakapatay po yung remote, hindi po mapaandar yung unit. Then, Sample. yan, sample po. Ayan, hindi po gumagana siya. Yan sir, long press ulit natin para mabuksan natin yung smart key. Ayan, pagkabukas na po yung smart key, mapapaandar na natin yung unit. Okay? Tapos ganun din yan sir, unang pihit mo, nakatapat sa seat fuel. Yan. Una pong pindutin yung seat kapag magbubukas po tayo ng compartment. Ayan, bukas na po. Yan, malawag na po yung compartment na sir. Oo, kasya bata. Then, post mo lang yung upuan para mag-lock din siya. Tapos, fuel naman po kapag magpapagas ka sir. Ang galing nito sir, parang bus, parang pinto ng bus. Ayan oh. Tapos, pulak mo lang din siya ganun. Tapos, pihit, push, pihit. Ilaw na yung panel. Ganon din po sa Click 160 sir at saka 125. Pigarin po ng preno sa kaliwa or sa kanan. Tapos, yung side stand, check natin sir kung gumagana ba. Ayan po, gumagana. Namamatay siya. Yan sir, check natin yung set up natin yung panel sir. Long press lang po yung dalawang button para mag-set up yung oras. Okay? Ayun na yun. Okay na po yun sir. Pinatay mo. Tapos, yung trip, sir, A at saka B, ang ginagawa po niyan is record lang po yan kung ilang kilometers yung tinatakbo. May voltmeter na rin. Tapos, yung pang-reset naman po, ito po sa kanan na button, yan. Long press lang din natin kapag i-reset po natin. Ayan, naging 0 siya. Tapos sa B, ganun din po. Tapos 12.4 sa baterya po. Kapag umaandar siya, aakyat siya ng 14.3, 14.5. Okay, tapos dito ko lang to ilalagay sa total odometer sir ha. Yeah. Ano po pala yung pag naglay ako ng auxiliary light, mawawala ba yung warranty ko? Sir, bawal yan, po. Opo. Pero electrical lang yun. Yung engine warranty, lahat, basta nagpalit ka ng aux light. Basta dito, sir. Pag dito sa Moto Atelier, sa katabi, walang void. Wala. Ano lang authorized. Kahit anong palagay mo, di ba void? Sa kabila, Moto Atelier. Ngayon sir, check natin yung mga ilaw. Baka may hindi gumagana sir. Check po natin. Side light po sa kanan sir. Okay, kaliwa po. Okay, meron po. Sir, headlight po. High at low. Din busina po. Tapos brake light sir sa likod. Tail light. Tapos ito sir, nakaabang lang yata to. Parang passing siguro sir. Or ano. Kasi nilagyan nila ng abang eh. Ayaw abang. Kaabang. Yan sir, halimbawa maraming magkapare-parehas na kulay sa parking para mabilis po natin malukit kung alin doon yung answer back lang po, pindutin natin. Tutunog po yung unit. Ilaw din yan? Opo, ilaw din.
Ayan. Meron po. Ito sir, sa taas po. Ayan, pindot lang din ng isang beses. Yan, pagka pumindot tayo isang beses, activate na po yung alarm. Pag nagalaw po sa parking, yan, tutunog siya. Pwede mo siyang patayin dito, sir. Pindot ng isang beses. Kaya lang, pag dito po natin pinatay, nandyan pa rin yung alarm, hindi pa siya na-disactivate. Kapag mag-disactivate po tayo sa alarm, lapitan po natin yung unit, dala tong remote. Push lang natin to, sir. Itong knob. Yan, disactivate na po yan. Opo. Tapos sir, ito yung barcode, napaka-importante po nito. In case pag nawala yung isa nating remote, magawan pa natin ang paraan sir, mag-abilita natin. Paano pag nawala to, magkano abutin? Ito sir, di pa natin alam yung presyo nito eh. Tapos ito sir, manual key ito, pang bukas lang ng compartment. Sakaling lobat yung battery. Okay. Okay na po. Ilan gasolina nakakarga ngayon dito kaya? 1 liter lang sir. 1 liter. Abot na yan hanggang sa gas station. Okay, tanggalan na natin. Na. Kunin ko lang yung previous na helmet sir. So yun, ganda pala dito sa JT Triumph Honda. May libre pang helmet. Ayan. Pwede ba pumili ng kulay, kuya? Anong kulay to? Black. Wala bang white? Para katerno na ito. Pwede ba pumili? Siya na, makapal mo ka. Namili pa eh, no? Libre na nga, namili pa eh. Ay, baka may white para terno. Kaya subukan natin kung kasya helmet. Sakto, buti may libre tayong helmet dito. Iwan ko lang, kasya pa nga yata. Malalaman natin ngayon kung kasya. Kasya kaya? Kasya full face yata. Ay, luwag. Ay no? Sobrang luwag pa. Hindi kasya, luwag. Helmet, tapos jacket. Malaki ang full face eh. Hindi kaya. Sa gilid pa lang, di na kaya. Sa confirm, kasya ang half face helmet. Tagalin na natin to. Plastic. Tago natin pang ano sa ano yan, pusa. Pantaboy sa pusa. Sakay natin. Yan. Ang taas, parang ano? Parang ADB. Lapad ko sa napuan. Nasa harapan pa ako nakapo niyan, ha? Pag sa likod ka, lalo na, oh. Taas, eh. Okay. Ito. Pwede rito cash, di ba? Pag na may nagtanong, pwedeng cash, no? Ayun. Oo, kasi may mga pila. Hello, thank you. Thank you. Dito tayo ngayon sa Honda Big Bike Caloocan, JT Triumph. So meron silang big bike, meron din silang small bike. Ito na, puting-puti. So ito yung first ride natin sa Giorno na white. Kaya sinabing first ride kasi sa kulay white, pero doon sa beige. Na-ride na kasi natin, di ba? Kahapon lang yun actually. So ang pagitan lang nila is 24 oras lang ang pagitan. And syempre, brand new, sarap, no? Sarap ng pakiramdam pag brand new. And it's a familiar feeling. Kahapon ko lang pala din review yung isang Giorno. So, ang nangyari nga po is pa-reserve na tayo talaga. Kaya lang kasi, syempre, kailangan una tayo sa review. Una tayo makapag-vlog. Although na-late na nga talaga, natagalan tong pina-reserve natin. Sakto, yung tropa ko, nag-back out dun sa pina-reserve niya. Kaya, nangyari, nakuha natin yung badge niya, yung pina-reserve niya. And then, nakuha na rin natin tong white kasi si Mrs. gusto niya white eh. Ako naganda na ako sa beige pero gusto niya white. Siyempre mananalo mga Mrs. kaya white na lang. Anuhin ko naman yung dalawang Giorno, diba? Pero siguro yung isang Giorno, yun natin kung kanino siya mapupunta. Ganun talaga yung preno niya. Medyo mahina yung front brake pero baka pag na-brake in na yung brake pad. First time lumapat ng brake pad eh. Nung una parang nawi-weirdohan ako sa brown na upuan pero nagsisink in din sa akin. Maganda rin naman brown kasi diba? Ang dating niya parang leather eh. So nagkamali ako sa response niya, hindi pala delay. Maganda actually yung response niya. Basta kumagat na yung CVT, maganda yung hata ko. Tsaka yung white niya, iba oh. Ito mo yung white ng PCX. May pagka-ano siya, may pagka-cream. Yung white naman ito, para siyang bond paper, may pagka-gray. So, ang galing, no? Galing na pagka-white niya. Kasi siguro dahil meron silang beige na version, medyo binago nila yung pagka-white nitong si Giorno. So, yung Giorno yata, para siyang ano eh. Para siyang ano, Italian word yata yun eh. Giorno, di ba? Parang ganun. At syempre, so nagbe-blink na tayo. Blinking na ang ating fuel. So, pagkasa tayo rito. Ate, full tank. 91. So, syempre, kailangan. Dahil maganda yung motor, maganda rin dapat yung gas. First, gas up. Si Giorno White. So, meron tayong Giorno B. Si Giorno Beige. Ito si Giorno White. Yun ang sarahan niya eh, no? May mechanism siya, oh. Soft touch ba? Oo nga, soft touch. Ay, makakatingin. Laki talaga tingnan. Ito mukhang dumihin to, kulay white kasi matudumihan ka agad yan. Pati yung sinulid niya white. Ang lapad ng likod niya. Ayun, thank you. So ito lamang na ano, power valve no sa Sibatan.
Ang lakas sa sibatan eh. Siyempre, ano lang tayo. Lalay lang. Half throttle nga lang ako eh. Naiwanan na kagad yung mga kasabay natin. Half throttle pa lang. Ang lakas no? So malakas din. 70 plus na kagad tayo. So shoutout nga pala. Big shoutout sa Honda Caloocan. At maganda sa kanila, nagbebenta sila ng cash. Kasi may ibang dealers ayaw ng cash. Gusto financing lang. Sa kanila pwedeng cash. Nakuha naman natin siya ng SRP. Plus yung registration na 2K ba? 3K? Basta ganun. 3 years registration. Pero yun nga lang, medyo mahaba na yung pila. Mabuti na lang noon pa nagpa-reserve na tayo. Suki na tayo dun sa Honda Caloocan. Marami na tayo nakuha sa kanila. Marami na tayong na-release na unit sa kanila. So, siguro may advantage kung dati ka ng customer. Pero hindi naman, kahit naman first time. Basta makapagpa-reserve ka lang kagad. Ganun lang talaga. Limited lang daw kasi ang units as of now, pero malay natin dumami in the coming weeks. Sabi sa akin ng staff doon, parang ito na ba yung ito na yung last na na-release. Ang dumating daw 4 units or 5, tapos nakuha din daw kaagad. Actually sobrang bilis kasi parang today lang yata dumating, tapos sold out kaagad. Grabe no, grabe talaga yung nagagawa ng Honda Giorno. So ngayon daan muna tayo ng Wilcon. May bibilin lang ako, may inutos sa akin. Pero kaganda sa kanya, kasya yung half face. So yun, good to know, kasi yung half face sa compartment. Ganun kalaki kasi yung under seat storage niya. Siyempre gulay board, malaking gulay board. Ang lambot na upuan pala doon sa may gitnang part. Hindi to sa harap matigas, pero pag umupo ka doon sa dulo, lambot. Siyempre, tingnan natin kung gaano siya kaliit. Singit-singit tayo dito. Di ba? Di mo nakakalain yun, di ba? Makakasingit-singit tayo doon. Oh, diba? Maganda ng maliit na motor. At yun na nga, abangan nyo yung ating build na gagawin dito. Parang sinabi ko na nung nakaraan yun, no? Siguro magpapalit tayo ng mags, tsaka yung sila JT Triumph, meron daw silang available na white side wall. So, ang ganda nun na magiging white yung gilid ng gulong. So, dating nun talagang retro. Yayamanin retro. feeling yayamanin kasi alam naman tong Giorno is a poor man's Vespa. Siyempre, ang Vespa pa rin ang pinakamahal at saka pinakamaganda. Pero syempre, the Japanese manufacturers are getting there, slowly getting there. Unti-unting nagle-level up kagaya nitong Giorno. It's a big step up from the previous Japanese na classic inspired scooter. Mas premium to. So si Honda, marami na siya nagagawang magagandang models and units ngayon, kaya darating yung time na kaya na nilang tapatan Pero syempre, the branding itself, iba talaga yung naka-Italian scooter ka. So, it depends pa rin kung ano yung para sa'yo. Kung masyado kang mahilig sa branding at yung culture din kasi, the culture and syempre the budget. If you have everything, go for the best, go for the top. Not to mention the resale value, diba? Napakaganda na sa resale value nito sigurado. Pero yung parts niya, sa ngayon syempre bago pa lang sa market, baka wala pa masyado. Yun na lang ang problema natin. So hopefully, dumami ang aftermarket parts para ma-build in the future. Sana nga parehas na Honda Click yung makina para diba matik na yung mga panggilid tsaka yung mga engine parts, engine upgrades, madali na lang din. So masarap din mag-setup ng ganun, bahala na. Kaso kasi baka mamaya gagamitin to ni Mrs. nakakargado, delikado, di ba? Yun natin. Unahin muna natin yung mga pampapogi tsaka na muna yung performance upgrades. So far, ganda na kasi ng performance niya out of the box. Drop by muna tayo ng Wilcon at makabili ng iuutos sa atin. Ay, meron pala dun. Parkingan ng motor. Saan dito? Alright. Ay, susi pa lang dito. Meron na pala, sir? Meron. Ano pa lang, 3 araw pa lang nilabas. Ito kakuha ko lang kanina. Ang laki, no? Yes, sir. Ganda. Ang laki tingnan. Mas forma pa sa Vespa, no? Pares na forma. Naganda sila kuya sa Vespa. Ay, Vespa. Giorno. Ito na, nakapamili na tayo sa Wilcon. Yan, Wilcon baka naman. Ang problema, may laman na yung compartment natin. Try nga natin lagay. Pag yung helmet tinanggal natin, kasya kaya? Wow, di ba? Yun ang kagandahan ng malaki compartment. TV bracket to, nagkasya. Yan, TV bracket. Kasya siya sa loob. Pero subukan natin pagkasyahin sila lahat. Paano ba? Ganyan. Yun, kasya naman yata Yun, kasya. Wow, kasya, TV bracket, helmet. Nice. Galing, no? At ako, uwi na. Nahihilo na ako makakatingin. Kaka long ride. Kakatingin.
Yun ang kasarapan ng scooter para sa mga errands. Kung may bibilhin ka, walang hirap yung parking, walang hirap sa traffic, may lagayan ka ng mga pinamili. Kasi malaki yung under seat compartment niya. Lalo mga taga Nova, no? Taga QC, napaka-traffic. Mga taga Manila, QC, Makati, alam niyo na yung traffic. Kaya sarap na nakamotor. Ang sarap magmotor, sabi nga nila.